Ang taon na. Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personel. Ang tauhan ng ahensang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato. Ang gula. Ayan, isang magandang araw sa atin lahat mga kababayan, mga kasulid. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Sa araw na ito ay mayroon po tayong re-reactionan na video kabayan. OMG, General Bantag at dating Pangulong Duterte. May matinding panawagan po rito. Nakakakilabot mga kababayan ang ating maririnig ngayon sa araw na ito. Mukhang nakahanda na po si PRRD at si General Bantag dito mga kababayan. Kayo ba mga kababayan, nakahanda na po ba kayo? Ngunit bago po kayo maghanda, sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, ay inanyayahan ko kayo na mag-subscribe, pakipindot ang notification bell all para lagi po kayong updated sa lahat ng aking mga upload. Paki-like na rin at paki-share sa mga Facebook kung inyong mamarapatin. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Bayan, kung inyo nga pong matatandaan, ito nga si PRRD ay nagsunod-sunod po ang kanyang pahayag dito po sa programa ng SMNI, yung Gikan sa Masa para sa Masa. Matatandaan po natin mga kababayan, marami po siyang mga binitawang pronouncement dito na talaga naman gumimbal po sa mga tambalos-los di umano. Kung kaya't mga kababayan ay umani po ito ng samot-saring reaksyon. Dito po ay mariringgan po natin ngayon na mayroon pong panawagan si PRRD na talaga naman ikagigimbal din po ng ating mga tinatawag na mga pulpul politiko. Sa kabilang banda naman mga kababayan, itong si General Bantag ay nakakakilabot at nakakagimbal din po ang kanyang mga pahayag at panawagan dito sa taong bayan. Yan po ang ating papakinggan at panunuorin sa mga araw na to at sama-sama natin reaksyonan pagkatapos po ng video. Magandang araw sa lahat ng taong bayan na kontra sa katiwalian at mga supporters na vloggers, lalo na ang mga Banateros Brothers. Oy! Siyempre kasama na ang Igorot Warriors International members at mga supporters. Ngayon, alam na natin na laganap ang korupsyon sa gobyerno. Pero ang karaingan ng kahirapan at kagutuman ng majority ng Pilipinong hikahos sa buhay ay hindi naririnig at nagbibingi-bingihan ang kinauukulan ng mga taong inaasahan ng taong bayan na dapat nilang sumbungan katulad ng mga politiko. Dahil ba mismong ang gobyerno ang kanilang inirereklamo? Dahil ba ang mga sindikato ay konektado mismo sa gobyerno? Nako! Parang alam ko yun Bakit nagkakaroon ng ganitong mga katanungan? Dahil sa dami ng kapalpakan ng kanyang mga nasasakupan ang gobyernong ito. Kaya tayo nakakarinig ng mga ganito at ganitong mga reklamo at wala naman tayong naririnig na pagwawasto o corrective measures ang pinaka-pangulo natin. Nako po, at alam ito ng taong bayan. Nako. Sino pa kaya ang maaaring hingan ng saklolo? Alam din natin na ang mga kumukontra sa kalokohan nilang masasama ay pinagtutulungan ng mga sakim sa kapangyarihan. Naku. Kung titignan mabuti ay nasa bingit na ng digmaan ang Pilipinas. Pero ang kasalukuyang gobyerno, mga sindikato, mga politiko ay nagpapasasa sa kaban ng bayan. Naku. Imbis na maghanda. Ay
Kaya ang nangyayari, nakikita naman natin na kanilang bulsa, kanya-kanya ang pagpupuno sa kanilang mga bulsa galing sa pera ng bayan. Bakit sila walang pakialam? Itong mga sumbungan natin sana. Dahil ba, ito ang katunungan na naman, dahil ba madali silang mangibang bansa o bayan, pagsapit ng kagipitan, bunga ng digmaan, o kaya naman ay pagdating ng singilan ng kanilang mga kasalanan. Bigla silang naman? Tatakas na lang dahil nga... Ulitin na naman yung pagtakas? Ang bihirang buhay, oh. Ano to? Hanaluluparto? Ay, nako. Mapera na sila. At yung perang yon, alam naman natin ay galing sa korupsyon. Ito ngayon ang isa pang pinakamalaking katanungan ng taong bayan. Kaya naman pala masyadong madikit sa Amerika. May takbuhan sa Amerika. Kakalungkot naman ang mga nangyayari sa bansang Pilipinas. Kaya pala tayo na nakipagkasunduan sa Amerika. Sino na ngayon ang aasahan nila? Tayo. Sino na ang kanilang malalapitan? Saan tayo lalapit? Kanino tayo lalapit? Naku po. Kaya nga, minsan, panalangin na lang natin, sabi natin ay, Ama, makinig ka sana sa mga hinaing ng iyong mga hinirang at ng taong bayan. Saklolohan mo po kami sa mga kalaban. Ikaw po lamang ang aming sandigan, aming Ama. Kayo na po ang bahala sa aming lahat. Kayo na po ang bahala sa bansang Pilipinas. Nako, malalim to. Pero sabi ko nga nung una pa na nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Maraming salamat po. Naku po, alam nyo, malalim itong... Ayan po ang nakakakilabot na mga pahayag ni General Bantag, no? Courtesy ni Banat Bay. At talagang nakakagimbal po mga kababayan. At ramdam na ramdam po natin ang bigat at lungkot ng kalooban ng isang magiting na general. Sapagkat nakikita po natin na totoo ang kanyang mga sinasabi. Wala po tayong mapagsumbungan. At sinasabi nga po dito ni General Bantag ang kanilang mga ginagawa nga po dahil tayo ay mukhang naharap sa matinding sakuna. Mga kababayan, nakakatakot po ito sapagkat tayo pong mga sibilyan, tayo po rito ang madalas nagiging collateral damage sa mga gera o sa mga kapahamakan na nangyayari po sa mga bansa kung saan mang mga bansa mayroong gera. So ngayon mga kababayan, dito mararamdaman po natin ang panayam o panawagan po ni General Bantag sa taong bayan. Sana po magising po tayo mga kababayan. Huwag po tayong tutulog-tulog sa pansitan. Mabuti-mabuti sana mga kababayan kung katulad ng Israel. Bagamat mayroon silang Iron Dome ay mukhang tumagos pa rin po at hindi pa rin na-anticipate yung mga bomb-proof po nila doon na shelter or yung Iron Dome nga po mga kababayan. Tayo, wala naman po tayong Iron Dome dito, no? Meron tayo rito, puwit ng kaldero, yung mga mauuling. Yun lang po meron tayo rito. Hindi naman uobra yan, tatagos yan kahit bala nga lang ng baril na 38 siguro. Hindi mga kababayan, yan ang unang panayam dito kay General Bantag. At mayroon po dito naman si Pangulong Duterte. Paano po siya nagbigay ng pahayag na isa rin pong nakakapanindig balahibo ang kanilang binitawang pahayag dito. Panoorin po natin. Sa tanong ninyo. First, yung unang tanong is, ayawan ko ba nitong ating... Wala kasi it would be an incongruity to use the word legalize corruption. Because corruption by its very nature, the essence of the word, it says corruption is wrong
ang synonym ng corruption is rotten, wrongful, no sense of values, walang values at all. Yung ano. So, itong legalized corruption, ma'am, nandyan talaga yung corruption. Especially dito sa ano, makikita mo lang yan because it's legalized, because itong mga sweldo ng mga congressman, in addition to that, we do not know how much talagang kinita nila yung taon na yan. Basi ako nung congressman ako, walang audit. Alam mo, ang pinaka government entity na takot-nakot ang COA. So, itong mga COA auditors, umiilag talaga yan. At hindi nag-audit yan. Kung ano lang yan, sabi mo, certification, tama na yan. So, lahat yan sila ganon. Yung extraordinary fund, i-justify na niya. I don't know kung ngayon, kasi nagkabukuhan na, meron talagang additional swat, anong maidagdag nila doon. Pero hindi na alis yung hindi na alis yan. Galing ako dyan. Pork barrel, pareho lang naman yan. Wala na pork. What is really pork and what is barrel? There's nothing to it, yung pork barrel. So, the only way really to know the truth of where the money went or where the money goes is to open the books at makikita at each and every congressman kung magkano. And you will see there that hindi yan tabla, ma'am. There are the congressmen who are favored and the congressmen, yung lalo na yung medyo may prinsipyo, hindi humihingi. Yung kung binibigay, tinatanggap. Por yung maglapit doon sa maglabi doon sa speaker na dagdagan mo ito. Pera dyan man parang tubig. Parang tubig talaga ang pera dyan sa Congress. Kaya wala naman akong iniinsulto. Makita mo yan sila sa first term. Naka 3 terms. Makita mo sa lifestyle sa first term. Nakita ko kasi nandoon ako. Makita ko, tamaraw, ganun. Yung iba, nagpapabida pa, kunwari, nagpamasahe sila. Just to make an impact which is really pure hypocrisy. No. Tapos makikita mo yung mga nationalistic, kunwari, they pretend to impose on the people a set of values and principles. Hindi naman nila ginagamit. They do not practice it, they do not adopt it, they are just mouthing it, but they are kasali doon. Kung ilabas mo yung sa Congress, makikita mo talaga kung sino ang Pilipino. Malaman mo na walang Pilipino dyan. No. Ayaw ko kung anong tribo nila. Kaya yan, the only way to know the truth is to make public the information which is mandated by the Constitution to be given to a citizen who wants to know where, sana yung pera ko? Where are the taxes? Kaya kung hindi ko alam na wag na tayo magbayad ng tax. Nako. Ako, I suggest, kung hindi ibigayan, you follow me, I will not pay my taxes anymore. Pero wala naman akong negosyo. Huwag na kayo magbayad. Palamin mo muna kung saan mo ginastos yung pera ko at magbayad ako.
Pero kung bulahin mo lang ako year in, year out, hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari sa pera natin. Hindi ako magbayad ng ano. Hindi naman tayo mag-revolution. I will just tell the people, do not pay your taxes until Congress makes it public. Hindi mo masama dyan. I want them to believe, huwag na kayo mag-file ng taxes. Sabihin mo muna sa Congress, pagbayad kami ng taxes, make it public kung saan ang pera namin. At magkano ang nakukuha ninyo. It's not a threat. It's a legal demand. Let me know where my money went or how it was spent. Then I will pay my taxes again this year. Without informing me kung ninanakaw ba ninyo o short change kami o baka ang binigay naming peso, ginawa lang ninyo 50 ang ginastos ninyo, yung 50 kinurakot ninyo, kalokohan yan. Hindi ako magbayad ng taxes na yan kung gano'n. Ayun nga po mga kababayan, napakinggan natin si Pangulong Duterte sa isang matapang na pahayag dito. Hindi kayo or wag na tayo magbayad ng tax. Bakit po mga kababayan? Kasi po nagdidemand siya rito na ipakita po ninyo na mga kongresista kung saan po ninyo dinadala at ano po ang pinagkakagastusan ninyo ng mga pera namin, yung mga taxes ng taong bayan. Valid naman ito talaga mga kababayan. Hindi nga ito threat, sabi ni PRRD. Talaga naman hindi yan threat, di ba? Parang ganito lang yan. Simple lang ang usapan dito. Ikaw, ngayon, mayroon kang inutusan na trabahante mo, di ba? At dapat hingin mo ang resibo kung ano po ang kanyang mga pinamili. Bagamat may tiwala ka doon sa tauhan mo na inutusan mo, ay syempre, kailangan mo pa rin ng resibo para mayroon kang pagbabasihan kung saan nga po napunta ang pera na budget mo, di ba? Yan na nga po mga kababayan ang ating nagawang reaction video dito. Kung ano po ang inyong masasabi patungkol dito sa video ito, paki-comment nyo po ang inyong public opinion dito sa comment section sa baba. Magkita-kita tayo at ating pag-usapan ang inyong mga opinion. Maraming salamat muli. Una sa lahat sa Diyos at sa inyo dyan. Kasama na rin po kay General Bantag. Sa 2025, ano pa ang hinihintay mo? I-push natin si General Bantag pagdating po ng 2025 senatorial election. Kung galit ka sa droga, magbantag ka. As always, Pilipinas. Ayan po sa taas, mga kababayan. Maraming salamat po. Ingat po. Bye-bye.